Nakatagong aswang. Pagkakamali. Sir Jupiter, hindi ako makapagsalita habang ikinikwento ni Lolo Teban ang bahaging ito ng salaysay ni Simeon sa kanya. Tinanong ko pa nga siya kung napatunayan na ba noon kung may aswang nga ba sa baryo o nanatili lang ba iyong katang-isip. Pero hindi niya ako sinagot. Bagkus ay nagpatuloy lang siya sa pagsasalaysay. Isinalaysay niya ang simula ng lalong pagdilim ng kwento ni Simeon. Ako po ulit ito, si Erwin, at naririto na po ang karugtong ng kwentong Nakatagong Aswang. Teban, alam mo, nagising akong naroroon pa rin sa kakahuyan. Ngunit alam kong nasa ibang bahagi na yun. Hindi ko na makita si Anita. Subalit, ang kasama ko ay si Kuya Ekoy. Inaasikaso niya ako. Pinapahiran ng kung anong langis. Ramdam ko namang nananakit ang kasukasuan ko sa buong katawan. Maski ang ulo ko nga ay parang mabibiyak na sa sakit. Kuya, ano nangyari? Tanong ko sa kasama kong sakristan. Napansin ko rin noong punit ang harapang bahagi ng kanyang baro. Tapos may sariwang sugat na tila kalmot ng kung anong hayop sa loob. Sagot naman niya, "Dinagit ka ng aswang. Mabuti na lang talaga't nahabol ko. Kaya nailigtas pa kita." Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Bagamat hindi pa rin ako makabangon sa kinahihigaang damuhan, sunod-sunod ang tanong ko kay Kuya Ekoy. Aswang? Si Aling Tina ba? Nasaan na ba yung matandang yun? Tsaka, paano mo ako nailigtas, kuya? Di ba nasa burol ka pa? Si Anita, nasaan na? Ano ba sing yun? Huminahon ka nga. Kita mong hindi ka pa makagalaw ng maayos eh. Una, agad akong sumunod nang umalis ka. Kaya nakita ko pang pumasok kayo sa kakahuyan ni Anita. Ikalawa, hindi si Manang Tina ang aswang. Yung humablot sa iyo bago kayo nimatay. Hindi siya yun. Ang aswang mismo yun na galing sa kasukalan ng kakahuyan. Nang makita kong hinablot ka nga ng halimaw, agad ko na itong hinabol. Swerte mo lang talaga at may langis na hintura ako sa bulsa. Kaya naitaboy ko yung dumagit sa iyo. Si Anita, nasaan na? Sinabihan ko na siyang tumakas at ako nakako ang bahala sa iyo. Oo, nakita niya ang aswang na dumagit sa iyo, pero ang akala niya ay si Manang Tina pa rin yun na nagbagong anyo. Sigurado akong hindi ang matanda ang aswang kasi natanaw ko siyang nakatingala sa buwan nang hinabol ko kayo ng halimaw. Hindi manguyan ang isip ko ang mga sinabi ni Kuya. Sandali pa nga akong natulala para lang makipagsiksikan sa utak ko ang lahat. Nagpalinga-linga pa ako at lalong nagtaka nang mapansing mas malapit na pala kami sa bundok. Napaisip ako kung gaano ba kalayo ang pinagdalhan sa akin ng aswang at ang tinakbo ni Kuya Ekoy. Napansin ko ring malapit nang magbukang liwayway, batay sa pwesto ng buwan sa langit. May isang oras pa ng pagpapahinga
ay umayos na rin ng konti ang pakiramdam ko. Doon na ako inakay ni Kuya Ekoy para bumalik sa baryo. Tama nga ang hula ko sapagkat tumitilaog na ang mga manok nang makabalik kami. Napakalayo nga nang narating namin. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Simeon. Ayaw mo kasing makinig. Napakatigas ng ulo mo. Kung dumiretso ka na lang sa narito sa kubo kagabi, hindi ka na nadagit ng aswang. Bungad sa amin ni Padre Julian sa harap ng tinutuluyan namin. Oh siya, pumasok na kayo sa loob at mag-almusal. Hindi maiguguhit ng sinumang pintor yung mga itsura ninyo eh. Nagmano ako kay Padre Julian, ngunit bigla ring napatanong kung paano niya nalamang nadagit ako ng aswang. Hindi pa naman kami nagsasalita ni Kuya Ekoy tungkol sa nangyari noon eh. Inisip ko na lang na baka nakapagsumbong na si Anita, pero nagtaka na naman ako nang mapansing may benda ang kanang braso ng pari. Tinanong ko ang pari tungkol doon. Sabi niya lang ay tumama raw sa isang ugat ng puno nang madulas siya sa daan. Subalit hindi nakalagpas sa pansin kong hindi niya ako matignan ng tuwid at nanginginig ang kanyang boses. Nagsisinungaling ba sa amin ni Kuya Ekoy si Padre Julian? Kung gano'n ay bakit naman? Ang tanong na ito, ang tahimik na bumabagabag sa isip ko habang nag-aalmusal kami ng nilagang kamote. Pagmumuni-muning naputol nang may magtawag sa labas ng kubo. Nagtatawag na agad kong nakilalang si Inga. Simeon, andyan ka na ba, Simeon? Itinigil ko ang pagkain. Mabilis na tumayo at lumabas ng kubo. Doon ay nadatnan ko ang dalagang namumula ang mga mata sa kaiiyak. Natanaw ko ring kasama niya sina Isko at Anita. Pagkalabas ko nga ay hindi na napigil ni Inga ang mapayakap sa akin tsaka tuluyang humagulhol sa balikat ko. Totoo ba? Totoo bang kinuha ka ng aswang? Anong ginawa sa iyo, Simeon? Nasaktan ka ba doon? Nag-alala ako, Simeon. Akala ko hindi na yun mahahabol ni Kuya Ikoy. Tuloy-tuloy niyang bulalas kasabay ng palahaw. Taranta ko namang tugon, huwag ka mag-alalain ka. Ayos lang ako. Huwag ka na umiyak. Sige na, tahan na, oh. Sabat naman ni Isko. Simeon, ano kasing nangyari? Kinuha ka nga ba ni Aling Tina kagabi? Seryoso nga, Isko. Kitang-kita ko sa dalawang mata kong nalapitan talaga nung matanda si Simeon. Tong kalbong to ayaw pa maniwala sa akin eh. Mariin namang wika ni Anita. Tumingin ako kay Isko at nagpaliwanag. Oo, totoo yun, Isko. Kinuha nga ako ng aswang. Nawalan ako ng malay noon. Tapos, nagising na lang akong nasa may paanan na kami ng bundok ni Kuya Ekoy. Buti na lang talaga na itaboy niya yung halimaw. Pero teka, hindi naman si Manang Tina yung aswang eh. Muling singit naman ng anak ng tinyente. Paano hindi si Manang Tina? Eh di ba nga siya yung humahabol sa atin? Tsaka, kung hindi si Aling Tina yun, sino? Sagot ko sa dalaga. Hindi ko siya naaaninag ng maayos eh. Basta ang sabi ni Kuya Ikoy, nakita ro niyang nakatitig lang sa buwan ang matanda.
habang tangan-tangan ako ng aswang na dumagit sa akin. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni na Isko at Anita. Si Inga naman ay napatigil sa pag-iyak at nag-angat ng tingin. Sabi niya, Kung ganun, Simeon, mali ang susunugin ng mga taga-baryo? Teban, walang ano-ano'y kumaripas kami ng takbo papunta sa maliit na plaza ng baryo. Naroon ito sa harap ng tanggapan ng Tiniente del Barrio. Magkakasama kaming apat na magkakaibigan pati na sina Kuya Ekoy at Padre Julian. Sa pagod daw kasi sa mga gawain sa burol ay hindi na nalaman ng pari ang mga nangyari. Habang tumatakbo nga ay walang humpay ang pagsampit ng sakristan at ng pari sa Panginoong Hesus na sana hindi pa kami huli. Malayo pa lamang ay kita na namin ang kumpulan ng mga taga-baryo. Tanaw din sa malayo ang makapal na usok na mukhang galing sa isang malaking siga. Nagkahalo sa hangin ang sigawan at bulungan ng mga tao, lalo na ang nanggagalaiting buyo ni Ginoong Feliciano. Dinig na dinig ang halakak ni Manang Tina at ang pagsusumamo ng kapatid niyang si Aling Suleng. Maawa kayo. Hindi ang kapatid ko ang aswang. Makinig kayo sa akin, pakiusap. Hindi aswang si Tina. Pakawalan niyo na po siya, Tiniente. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Dali-dali naming sinubukang makalusot sa kumpulan, Teban. Nagsusumigaw rin kami na itigil muna ang binabalak nila sapagkat hindi nga si Manang Tina ang aswang. Si Anita nga ay paiyak na kasi siya ang nagturong aswang ang matanda. Ang kaso, nalulunod lang ng ingay ang mga sigaw namin. Nang makalusot ako, nakita ko na lang ang mismong pagtulak ng iilang mga kalalakihan kay Aling Tina sa apoy. May nakatarak ng itak sa dibdib nito. Pilit pa ring humahalakhak kahit nasasaktan. Si Aling Suleng naman ay tanging tahimik na daing na lang ang nabitawan bago hinimatay. Mabilis nilamon ng apoy ang napagbintangan. Tiniente, itigil niyo yan. Hindi si Aling Tina ang aswang. Makinig kayo sa akin, hindi siya ang aswang. Halos kumalas na ang lalamunan ko sa lakas ng sigaw ko noon, Teban. Kita kong napatingin sa akin si Tiniente Castro at ang mga lalaking nagsunog kay Manang Tina. Sa matinding pagod at kabiguan, ay napaluhod na lang ako. Naitukod ang dalawang palad sa lupa at nagpakawala ng malakas na hiyaw. Diyos ko po, Tiniente, hindi si Manang Tina ang halimaw. Wika ni Kuya Ekoy nang makalusot na rin sa kumpulan ng mga tao. Sunod kong narinig ang pagsambit din ng pare sa Panginoon. Ang palahaw ni Anita at maging ang pagmura ni Isko. Pagkatapos ay naramdaman kong hinaplos ni Inga ang likod ko. Tanong naman ni Tiniente Castro kay Kuya, ano bang ibig mo sabihin, Ekoy? Hindi ba nga ikaw ba mismo ang humabol sa halimaw na ito para iligtas si Simeon? Tiniente, nang hinabol ko ang aswang, nakita kong nakatingala lang sa buwan si Manang Tina at tumatawa. Hindi siya ang aswang, maniwala kayo sa akin. Ekoy, hindi ganun kasimple ang lahat eh. Matapos kasing umalis ni Anita para magsumbong sa mga tao, may muntik pang masaktan niyang demonyang yan. Ayun, at nakalmot pa nga sa mukha. Tapos ay sinalakay naman ng isang manok at tinagat sa liig. Sabihin na nating ibang aswang yung hinabol mo, pero matibay pa rin ang patunay na mapanganib ang matanda.
Maaaring ang dalawa o mas marami pa pala ang aswang na umaaligid sa baryo natin eh. Nanakit ang matanda kasi nga may kapansanan sa pag-iisip. Kung tunay ngang aswang si Manang Tina, di sana nagbago na ito ng anyo, di ba? Noon ay sumabat naman ang negosyanteng namatayan ng asawa. Bakit? Kailangan pa bang magbago ng anyo ang isang aswang para lang maging mapanganib? Iyo, pinatay ng aswang na yan ang asawa ko. Pinatay dyan ang asawa kong buntis, kaya naman dapat lang sa kanya ang sinapit sa apoy. Hindi man napansin ng negosyante ay pinanlisikan ko siya ng tingin. Ang lakas ng loob niyang sabihin yun, gayong may kinalaman naman talaga siya sa pagkamatay ni Aling Dolor. Wala lang talaga kaming patunay ni Anita noon, kaya pinilit ko munang manahimik. Yun ay kahit pikon na ako kay Ginoong Feliciano. Naiinis ako sa katotohanang napakadaling linisin ng itsura at pangalan ng isang tao kung may pera. Naghari sa paligid ang usok at amoy ng sunog na karne. Halatang pakay talaga nilang gawing abo ang pobreng matanda. Ang walang malay namang si Aling Suling ay binuhat ng ilang kalalakihan papunta sa kulungan ng baryo. Katwiran ng mga tao, kung aswang si Aling Tina, malamang nangganoon din ng nakatatanda nitong kapatid. Kapag napatunayan ay ganoong wakas din daw mismo ang ibibigay nila sa kinikilalang albularya ng baryo. Nakakainis talaga. Nakakainis ang pakiramdam na alam mo ang katotohanan pero wala ka namang patunay. Kakainis ang mga pagkakataon kung kailan napipilitan kang manahimik na lang. Nakayayamot pagmasdan ang pagdaloy ng mga sandaling pinaghihirian ng maling akala ang isip ng marami. Bagsak ang mga balikat ko nang maupo sa bahay-bahayan sa ibabaw ng punong akasya. Si Anita ay wala pa ring humpay sa pag-iyak habang pinapatahan namin siya ni Inga. Si Isko naman ay hindi rin mapakali sa kinauupuan. Binubuhos ang sama ng loob sa kinakaing matigas na tinapay. Sina Padre Julian at Kuya Ekoy ay nagpaiwan sa plaza upang dasalan ang abo ni Manang Tina. Tapos ay babalik naman sila sa burol ni Ginang Dolor. Ilang sandali pa napansin kong nawala ang sama ng loob sa mukha ni Isko. Napalitan ito ng pagtataka. Ibinaba pa nga ang hawak na tinapay at nangalumbaba. Pagkatapos sinabi nitong, aswang man o hindi si Manang Tina, hindi pa rin siya ang dumagit sa iyo, Simeon. Sino kaya talaga ang halimaw na yun? Natigilan at napaisip din ako nang maalala ulit ang tanong na yun. Ano't ano man kasi, hindi pa nahuhuli ang aswang na dumagit sa akin. Naiinis din ako dahil nga wala akong maalala sa mga nangyari noon. Tapos wala pang maayos na naikikwento si Kuya Ekoy tungkol doon. Alam mo, Simeon, ngayong napatunayan na nating meron ngang aswang, siguro ay panahon na para tugisin natin yan. Napatitig ako kay Isko sa kanyang sinabi. Naaninag kong napakaseryoso ng itsura nito. Ang kambal naman niyang si Inga ay bigla ring napabulalas sa narinig. Tumigil ka nga, Isko. Paano kung mapahamak kayo dyan sa binabalak mo? Alam mo namang kakadagit lang ng aswang dyan kay Simeon eh. Tapos hindi pa nga ganoon kalakas ang pangangatawan mo.
Mapapahamak lang kayo dyan sa sinasabi mo. Kung hindi natin tutugisin yung demonyong yun, anong gagawin natin? Maghintay na mapatay? Maghintay na mapagbintangan ulit? Nakita mo naman yung ginawa ng mga taga-baryo kay Manang Tina, di ba nga? Inga? Paano kung gawin nila sa buong pamilya natin yun? Bago pa man magkainitan ay sumingit na ako. Teka. Magsihinahon nga kayo. Oo, kinakailangan natin tugisin ang aswang. Pero sa palagay ko ay hindi tayo ang dapat gumawa noon, Isko. Siguro imungkahin na lang natin ito sa tinyente. Una, ayan nga at may karamdaman kayo ni Inga. Ikalawa, bawal din akong lumabas kapag gabi. Inis na tugon naman ng kaibigan ko. Hindi mo kasi naiintindihan ang kalagayan namin, Simeon eh. Kapag hindi nahuli ang aswang na yan, maaaring paratangan na naman ang pamilya namin. Doon ay napatayo na si Inga at muling sumabat. Isko, hindi nga. Hindi kayo manunugis ng aswang. Hindi kayo ang gagawa. Nagulat na lang ako nang biglang hablutin ni Inga ang braso ko at hinila ako patayo. Nagtuloy-tuloy pa ito at hinila ako pababa ng bahay-bahayan. Sumunod naman ako, ngunit nag-iwan ako ng tingin kina Anita at Isko. Kita kong gumuhit sa kalbo kong kaibigan ng lungkot at pagkabahala. Pagkabahalang alam kong para sa pamilya nila. Kay Anita naman ay nakita ko ang kagustuhan nitong maituwid ang matinding pagkakamali. Dumiretso kami ni Inga sa ilog. Tahimik lang kaming naglalakad. Hindi ko muna inabala ang kanyang isip. Ramdam ko kasing nayanig talaga siya sa iminungkahi ni Isko. Naglakad lang kami nang naglakad sa may direksyon ng agos hanggang sa makarating sa bahaging maraming malalaking mga bato. Lumusot kami sa may matataas na damo tapos naupo kami sa isang nakatumbang troso sa gilid ng tubig. Huni ng mga ibon at malumanay na lagaslaslang ng ilog ang dumadampi sa pandinig. Pagpasensyahan mo na lang si Isko. Nadala lang yun sa iniisip kanina, Inga. Basag ko sa katahimikan, kasabay ng pagtapik ko sa kanyang likod. Tugon naman ang dalaga. Alam ko, Simeon, sadyang hindi ko lang gustong isiping ipapahamak mo ang sarili mo. Naku, hindi naman. Hindi nga ako sumang-ayon, di ba? Basta tayo kung mapahamak ka ulit. Napatingin ako kay Inga at nagtama ang aming mga mata. Walang salita. Pero pakiramdam ko ay may kung anong pakiramdam na yumayakap sa amin noon. Yun na ba ang pag-ibig? Hindi ko sigurado noon, ngunit malamang ay yun na nga. Unti-unting nabawasan ang distansya sa pagitan ng aming mga mukha. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga. Ang himas ko sa kanyang likod ay naging yapos. Nilagay niya ang isa niyang palad sa dibdib ko. Inilapit ko pa ang aking mukha. Hindi siya tumutol. Tuluyang nagkadampi ang aming mga labi. Nagsimula sa isang payak na halik. Ngunit unti-unti ring naging marubdob. 1, 2 o 3 minuto. Hindi ko na matandaan.
Basta tuloy lang ang aming halikan hanggang sa umabot sa palitan ng laway. Nahinto lang nang inihimlay niya ang kanyang ulo sa aking balikat na sinuklian ko naman ng mahigpit na yakap. Ilang sandali pa ay biglang nag-angat ng tingin si Inga at tumitig sa batuhan. Lumingon din ako roon tapos tinanong siya kung ano ba ang nakita niya. Tinuro naman niya sa akin ang ilang mga batong may butas sa ilalim. Nakalulusot doon ang tubig ng ilog. Tinitigan ko yun na maigi at napansin ang kung anong tela na nakasuksok sa butas. Teban, doon pa lang ay kinabahan ako bigla. Sinabihan ko si Inga na hintayin ako at pupuntahan ko kako ang bagay na yon. Nagtataka naman siyang tumango. Hinubad at binigay ko sa kanya ang aking baro, bagamat hindi ko na inabalang baka mabasa ang aking pantalon. Lumusong ako sa tubig. Lumangoy patawid ng ilang metro at tinungo ang mga bato. Sinubukan kong hilahin ng marahan ang tela na yon. Nalaman kong isa yung uri ng mamahaling tela na galing pa sa ibang bansa. Subalit, tila ba sumabit na ito sa ilalim ng butas? Kaya naman sinubukan kong lakasan ng konti ang pagkakahila ko. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansing may mantsa ng dugo doon sa tela. Napaantanda ako. Napasambit sa Panginoong Hesus at Birheng Maria tapos sinubukang isuot ang braso ko sa butas. Nakapako ang kung anong bagay na nababalutan ng tela. Maingat ko itong inalis sa butas hanggang sa pikit mata ko na itong inilabas. Binuksan ko ang dugoang tela at saka pumailan lang ang sigaw ni Inga nang makita ang nakuha ko. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Bumalik ako sa pampang kung nasaan si Inga. Mabilis namang umalis ang mahal ko para tawagin ang mga tauhan ni Teniente Castro. Ako naman ay tuloy-tuloy ang pagbigkas ng mga dasal sa rosaryo habang naghihintay. Nanginginig ako pero ayaw kong bitiwan ang patay na sanggol na hawak ko. Oo, nakakikilabot ngunit walang kasalanan ang pobreng batang ito. Biktima lang siya. Tiningnan ko ang sanggol sa loob ng kumot. Kulang-kulang na ang bahagi ng katawan nito dahil na rin siguro sa daloy ng tubig at mga isda. Hindi na nga rin ganoon karami ang dugo maski ang mamahaling kumot ay tila nabanlawan na. Gayunman ay may mga bahagi pa ring may mga laman lalo sa bandang braso at hita. Ibinaling ko ang tingin sa mga yon hanggang sa matauhang napahinto na pala ako sa pagdarasal. Dinilaan ko ang mga labi ko at nagsimulang magbigkas ulit ng Aba, Ginoong Maria. Ilang minuto pa ay narinig ko nang may mga paparating. Lumingon ako at nakitang naririyan na si Inga kasama sina Teniente Castro. Tinignan at kinuha ng mga kinauukulan ng patay na sanggol, pati ang mamahaling kumot na may nakaburdang pangalan pa man din ni Aling Dolor. Nagkagulo sa burol ng inaresto si Ginoong Feliciano. Pinagpipilitan talaga ng negosyante na aswang ang pumatay sa kanyang asawa at anak at sa kabila ng matibay na ebidensya. Gayunpaman ay hindi nagpatinag ang Teniente del Barrio. Inutos niya sa kanyang mga tauhang dalhin ng negosyante at ang patunay sa mga gwardya sibil sa bayan. Kinagabihan habang naghahampunan sa kubo sa likod ng kapilya, kinumusta ako ni Padre Julian.
kung maayos na raw ba ang pakiramdam ko matapos ng magkakasunod na pangyayari. Tumango naman ako bagamat sinabing mabigat pa rin ang loob ko sa pagkamatay ni Manang Tina, pagkakakulong ni Aling Suleng at ang nangyari sa pamilya ng negosyante. Gayunpaman lalo kong ikinabigla ang mga sunod niyang sinabi, Teban. Mabuti kung maayos na ang pakiramdam mo, Simeon. Mas mainam kung unti-unti mo nang alisin ang mga gumugulo sa isip mo ngayon at ihanda ang sarili sa pag-alis natin dito sa baryo. Pagkatapos ng kaarawan mo, lilisan tayo. Mga 5 araw noon matapos sabihin ni Padre Julian ang kanyang binabalak. Kaaalis lang ng mga kamag-anak ni Ginang Dolor na siyang kumuha sa kanyang katawan. Nais kasi ng mga itong doon iburol at ilibing ang babae sa kanilang lugar. Ako naman ay balisa pa rin sa kaiisip na aalis kami at iiwan ko si Inga. Tapos hindi pa sigurado kung makababalik nga ba kami sa baryong ito. Ang sabi kasi ni Padre Julian ay may kailangan kaming gawin sa isang lugar. At makababalik lang kami kapag natapos na namin yun. Yun nga lang ay maaari itong abutin ng ilang buwan, taon, o kahit hindi na talaga. Takip silim noon at nakapangalumbaba lang ako sa bahay-bahayang nasa ibabaw ng akasya. Malayo ang tingin na animo ay binabaybay ang banayad na ilog. Ni hindi ko na nga napansing umakyat pala si Inga hanggang sa nagsalita siya sa likod ko. Simeon, ano bang iniisip mo? Bakit ba balisakan itong mga nagdaang araw? Pasensya ka na kung nagtatanong ako ha. Ayoko sanang mangialam sa kung ano mang bumabagabag sa iyo pero nag-aalala na kasi ako. Napalingon ako at natanaw ang malungkot na mukha ng mahal ko. Napabuntong hininga ako at inisip na sasabihin ko sa kanyang wala akong problema. Subalit ayoko namang magsinungaling sa kanya. Alam ko naman kasing halata sa itsura kong balisa talaga ako. Hindi ko nga alam kung paano sisimulan ang pagpapaalam sa kanya. Ano kasi Inga, may sinabi si Padre Julian sa akin. Tapos, naputol ang sinasabi ko nang humahangos na pumanhik si Isko. Napalingon kami ni Inga sa kanya at agad ding nagsalita ang natatarantang binata. Simeon, tara sa plaza, dali. May idaraos na pagpupulong at isasalang si Aling Suleng. Dali-dali kaming tumakbo ni Isko at Inga papunta sa may plaza. Madilim na nang makarating kami at naabutan naming marami ng tao. Nakatayo sa paligid ng plaza. Hindi naman nagkakagulo ngunit nagbubulungan ng mga kuro-kuro tungkol kay Aling Suleng at sa aswang. Nakita ko ring pasimpleng lumabas mula sa kumpulan ng mga tao si Padre Julian. Halata ang pagkabalisa sa mukha nito. Nagpahid pa nga ng panyo sa kanyang noo. Hahabulin ko sana para tanungin pero mabilis na siyang naglakad palayo. Nauna si Isko na makalapit sa kumpulan ng mga tao, kaya sumunod na lang kami ni Inga. Sinubukan naming makalusot para makarating sa bandang harapan. Doon ay nadatnan namin si Anita na kasama ang kanyang nanay Trinidad. Kapansin-pansing namumugto ang mga mata dahil malamang sa kaiiyak.
Anita, ano bang nangyayari? Anong gagawin kay Aling Suleng? Tanong ko sa anak ng tinyente nang makalapit. Humihikbi naman niyang sagot. Ngayon daw lilitisin ang matanda. Nakadepende sa kanyang mga sasabihin ang magiging hatol kung susunugin ba siya o hindi. Nakakainis. Ayaw makinig ni tatay sa akin. Ayaw nila akong pakinggan, Simeon. Nagtiim ang mga bagang ko. Si Isko ay napakamot sa batok at si Inga ay napasambit sa Panginoon. Ilang sandali pa nakita na naming dinala at pinatayo sa gitna ng plaza si Aling Suleng. Nakatali ang parehong kamay ng makapal na abakang lubid. Nananamlay, ngunit tila ba may hinahanap ang matatalim na mga mata nito. Pagkatapos noon ay tumayo na rin sa gitna ang Teniente del Barrio. Nakikita ko rin naroroon ang lahat ng mga opisyales ng baryo at maging ang magsasakang si Mang Torio. Nakapagtataka nga lang at wala si Kuya Ekoy. Sumenyas ang Teniente. Nagsitahimik ang mga tao at nagsimula siyang magsalita. Magandang gabi, mga minamahal kong mga kabaryo. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Naririto tayo upang alamin ang katotohanan tungkol sa pagkaaswang ng namayapa ng si Manang Tina at nitong kapatid niyang si Aling Suleng. Bagamat sinasabi ng anak kong si Anita at ng sakristang si Ekoy na iba nga ang aswang, hindi naman may tatangging kumain ng buhay na manok si Manang Tina. Kung ganoon ay meron tayong sapat na dahilan upang paghinalaan din itong si Aling Suleng. Umugong ang bulungan ng pagsang-ayon sa Teniente del Barrio. Umihip ang malamig na hangin at napatingin naman ako sa buwan na hindi buo. Patuloy ng Teniente. Gayunpaman, kailangan pa rin nating patunayan kung aswang nga ba talaga ito si Aling Suleng o hindi. Maari naman kasing ang kapatid lamang niya ang nahawaan ng pagkahalimaw, hindi ba? Muling sumang-ayon ang mga taga-baryo. Sumenyas ang Teniente at may lumapit sa kanyang isang babaeng may hawak na plato. Napatingin din ang matandang pinaparatangan sa laman ng platong iyon. Sumilip din ako mula sa malayo at nakitang doon pala ay may asin, hiniwang kalamansi at dinurog na bawang. Magsasalita pa sana ulit ang pinuno ng baryo, ngunit nagulat ang lahat nang biglang isinubsob ni Aling Suleng ang sariling mukha sa plato. Dahil nga sa gulat ay nabitiwan ang plato nang nagdala at nagkalat ang mga laman sa lupa. Hindi nagpaawat ang matanda. Yumukod na rin siya, sinubsob ang mukha sa lupa at tuloy-tuloy na kinain ang mga pampalasa. Hindi siya tumigil hanggat sa nasimot ang mga ito. Hindi rin siya tumitigil sa kaiiyak sa buong tagpo. Walang nakapagsalita habang lahat ay napako ang tingin sa matanda. Nang matapos ay muling nagpalinga-linga ang kinikilalang albularya ng baryo. Napakatalim pa rin ng mga tingin nito sa mga tao. Titig na lalong tumalim nang dumampi sa akin. Hindi ako aswang! Namamaos na sumigaw si Aling Suleng. Hindi ako aswang at lalong hindi rin aswang ang kapatid ko. Hindi aswang ang kapatid ko, pinatay ninyo. Naghari ang palahaw ni Aling Suleng habang nakamaang lamang sa pananahimik ang mga taga-baryo. Ilang sandali pa muli siyang tumingin sa akin at nagwikang,
Hindi ako ang aswang at hindi rin aswang ang kapatid kong si Tina. Subalit, alam ko kung sino. Naputol ang pagsasalita ng matanda nang may lumusot na kamay mula sa kanyang likod papunta sa kanyang dibdib. Kulay putik ito at may napakahabang mga kuko. Walang nakakilos dahil sa matinding pagkabigla, lalo pa nang hilain ng isang halimaw ni Aling Suleng. Mabilis niya itong kinaladkad papunta sa gilid ng bahay ng tenyente, tapos ay nagtuloy-tuloy papunta sa kakahuyan. Nang matauhan ng lahat ay nahati ang kumpulan. Ang iba ay nanatili o iniisip ng umuwi, habang ang iba ay ninais tugisin ang halimaw. Si Isko nga ay hindi na nagdalawang isip na sumunod kung saan dumaan ang kulay putik na aswang. Sinubukan naman akong pigilan ni Inga, ngulit nakiusap akong hayaan muna niya akong sumama sa mga tutugis. Hindi kasi talaga ako mapalagay sa matalas na tingin sa akin ni Aling Suleng. Tapos may naaninag akong kung ano sa dibdib ng aswang na gusto kong makumpirma kung ano. Abot-abot ang pangako ko sa dalagang hindi ako lalapit sa aswang. Gusto ko lang talaga itong makita ng mas malinaw. Simeon naman sinabi ko lang huwag kang susunod. Hayaan mo na lang yung mga ibang taga-baryo na tumugis doon. Inga, hindi nga ako lalapit doon sa aswang, hindi lang kasi talaga ako mapalagay. Ewan ko sa'yo, kung gusto mong pumunta doon, bahala ka. Magsama kayo ng kapatid kong hangal. Tinulak ako ni Inga. Tapos lumuluha itong tumakbo palayo. Eban, sa totoo lang, gusto ko siyang sundan at patahanin. Pero ramdam ko kasi talagang mas mahalagang makita ko pa ang halimaw. Kaya naman mabigat man sa loob kong hayaang umiyak ang mahal ko, pinili kong sumunod sa mga humahabol sa aswang. Nagkatagpo kami ni Isko sa kakahuyan. Tanaw pa namin ang ibang mga kalalakihan ng baryo. Bagamat naghiwa-hiwalay ang mga ito upang mapadali ang paghahanap. May dala siyang supot ng asin at itak na bigay ng tenyente. Ginamit naman niya ang patalim para humiwa ng kawayang pwede kong gamitin. Anak ng mga ngaso si Isko, kaya naman may kaalaman siya sa panunugis ng mga hayop gubat. Iyon ang ginamit niya upang subuking matunton ang pinuntahan ng halimaw. Sinundan namin ang natumbang mga damo na may mangilan-ngilang patak ng dugo. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko noon, Teban. Hindi kasi talaga mawala sa isip ko ang matalas na titig sa akin ni Aling Suleng noong sabihin na niya kung sino ang aswang. Noong sasabihin na niya kung sino ang aswang, lumabas tuloy na ayaw ng halimaw na mabulgar ang kanyang pagkatao, kaya niya pinaslang ang matanda. Hindi rin ako mapalagay sa kung anong kahoy na nakita ko sa dibdib ng kulay putik na halimaw. Malamlam na buwan lang ang tanglaw namin noon ni Isko. Pinagpapawisan din kahit napakalamig ng gubat. Tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad. Ni hindi na namin tanaw ang iba pang mga taga-baryo. Tuloy-tuloy hanggang sa mapatigil si Isko at pinadapa ako. Dahan-dahan siyang gumapang sa damuhan. Sumunod naman ako kahit hindi na ako makahinga sa kaba. Ilang sandali pa, natanaw na nga namin ang halimaw. Hinihimlay nito ang katawan ni Aling Suleng sa paanan ng isang puno. Natamaan ng buwan ng kanyang muka. Kaya't napatras kami ni Isko sa kilabot. Kita naming may sababoy ang hitsura nito
at dumadaloy ang napakalapot na laway. Puno ng kulay putik na balahibo ang buong katawan, bagamat may suot na itim na pantalon. Tinitigan ko ang dibdib nito, pero wala naman akong nakitang kung anong kahoy. Bigla namang bumulong ng madiin si Isko sa hangin. Yan ang halimaw na muntik nang magpahamak sa pamilya namin. Dahil dyan naparatangan kami at muntik nang sunugin din ng mga taga-baryo. Manda ka sa aking demonyo ka. Hindi kita pakakawalan. Nang maihimlay ng aswang ang katawan ni Aling Suleng, agad itong tumayo at aktong aalis. Doon ay nagulat na lang ako nang biglang bumuwelo si Isko at sinugod ang halimaw. Lumingon ito sa kaibigan ko, ngunit nagawa ng tagain ng kalbong binata ang malaking braso ng aswang. Nagpakawala ito ng malakas na atungal dahil sa sakit. Sabay tinulak si Isko patihaya sa damuhan. Nagtaka ako kasi hindi sinugod ng aswang si Isko. Bagkus ay bumuelo lang ito para lumayo. Doon na dumukot ng asin si Isko sa kanyang bulsa at sinaboy. Tinamaan ng halimaw sa kaliwang binti kaya ito napasubsob sa damuhan. Bumangon ang kaibigan ko para sana tagain ulit ang aswang. Subalit paglapit niya ay sinipa naman siya ng kanang paa nito. Muling tumilapon ang kalbong binata at nabitiwan niya ang kanyang itak. Nang makita kong pinanlisikan na siya ng mata ng aswang, dali-dali na akong lumabas sa pinagtataguan ko. Nilapitan ko si Isko para alalayan. Nilingon ko ang aswang at nakitang nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Doon din ay katakatakang bigla itong tumalikod tsaka tuluyang tumakbo. Palayo. Nakakainis! Nakatakas pa ang punyetang demonyo! Malakas na sabi ni Isko na sindan ng mahabang hiyaw ng kabiguan. Hinayaan ko lang na umiyak ang kaibigan ko habang tinatapik ko sa kanyang balikat. Maya't maya rin ang pagsulyap ko sa bangkay ni Aling Suleng. Butas ang dibdib at naglalawa ang dugo sa lupa. Ilang sandali pa napatayo ako nang may mapansing kung ano sa gilid ng bangkay. Lumapit ako at pinulot ko ang kahoy na bagay. Pinahid ko ito sa damuhan at ibinulsa. Tapos ay sinabihan ko si Isko na tawagin sina Tiniente. Kako magpapaiwan ako para dasalan si Aling Suleng. Pagputok ng araw kinabukasan ay naroroon ako sa bakuran ng bahay ni na Aling Suleng at Manang Tina. Mga taga-baryo lang ang naghahanda sa burol ng matanda, sapagkat wala naman na itong ibang mga kamag-anak. Tahimik ang lahat. Nalulukob ng pagsisisi ang buong baryo. May bahid din ng panghihinayang dahil isang mabait na albularya talaga, si Aling Suleng. Bagamat siya mismo ay aminadong hindi ganoon kahusay, bukal sa loob naman niya ang pagtulong sa mga kabaryo. Naroroon din sa burol ang Tiniente, si Anita, si Kuya Ekoy, at si Padre Julian. Ang pari na nakasuot ng barong, may mahahabang manggas at pinipilit maging abala ang sarili. Maski si Kuya Ekoy ay ramdam kong umiiwas din sa akin. Nagpalinga-linga ako pero hindi ko talaga makita ang kambal na sina Isko at Inga. Si Inga na alam kong masama pa rin ang loob sa akin. Hindi pa tapos ang pag-iimbalsamo kay Aling Suleng noon, kaya wala pa ang mismong katawan niya sa kanyang bahay.
dahil doon na hindi ako nahirapang tsumempo para makaalis. Tulala akong naglakad papunta kina Inga, sapagkat hindi ko sigurado kung paano siya kakausapin. Isa pa, hindi rin talaga magandang pakiramdam ko. Sinisinat ako. Nanunuyo ang lalamunan at bahagyang nanlalamig. Pagkarating ko sa bahay nila ay nadatnan ko sina Isko at Mang Kulas sa bakuran. Nakayuko ang kaibigan kong kalbo. Halatang pinagsasabihan ito ng kanyang tatay. Binati ko sila ng magandang umaga na sinundan ko ng pangungumusta. Wika ni Mang Kulas, "Ayos lang naman, iho. Pinapangaralan ko lang itong si Isko na huwag ka ako masyadong padalos-dalos. Masyadong alanganin pa naman ang ginawa niyo kagabi." "Oo na. Sabihin na nating nasundan ninyo ang aswang, pero paano kung napatay kayo noon?" Ako naman ang napayuko. Kagabi pa lang ay alam ko naman ang katotohanan yun eh. Bagamat hindi mawala sa isip ko ang kakaibang kilos ng halimaw. Kilos na nagsasabing, ayaw nito kaming saktan. Manong, si Inga ho ba naririyan? Nahihiya kong bigkas. Nagangat ako saglit ng tingin at sumalubong sa akin ang seryosong mga mata ng lalaki. Muli akong napayuko at nagbunas ng pawis sa noo. "Pinanggalala mo ng labis si Inga, Simeon. Masama pa rin ang loob niya sa iyo hanggang ngayon." Pakiramdam ko ay nalusaw ako sa kinatatayuan ng mga sandaling yon. Nalaman kong iba pala kapag nakarinig ka ng mga salita ng panghihinayang mula sa magulang ng iyong kasintahan. Pakiramdam ko ay pumalpak ako dahil pinaiyak ko ang kanilang anak. Dugdung pa ni Mang Kulas, "Simeon, huwag mo nang uulitin yun. Tandaan mong kapag pumasok ka sa ganyang ugnayan, hawak ninyo na ang puso ng isa't isa. Ibig sabihin, hindi lang sarili mong puso ang nilagay mo sa alanganin kagabi." Tumango ako nang hindi nag-aangat ulit ng tingin. Tinapik naman ako ni Isko sa balikat. Sabi niya bumalik na lang daw ako mamayang gabi. Bukod kasi sa masama ang loob sa akin, mukhang sinusumpong na naman daw si Inga na kanyang karamdaman. Nagtataka akong napatingin kay Isko. Paliwanag niya, nilalagnat kasi si Inga ngayon at nananamlay. Wala rin ganang kumain. Yan mo na lang muna, siguro magpahinga, Simeon. Huwag kang mag-alala, hahanapin ka rin naman nun eh. Magpahinga ka na lang din muna siguro. Namumutla ka rin kasi. Teban, bagsak ang mga balikat kong umuwi sa kubo namin. Tumatakbo sa isip ko kung paano ko nga ba mapapagaan ang kalooban ni Inga. Dagdag pa sa pagkabahala ko, wala na si Aling Suleng na gumagamot sa kanya. Kaya naman ginusto ko na lang munang magpahinga noon at sandaling patigilin ang pagwawala ng sariling utak ko. Nagtuloy-tuloy ako sa harap ng kubo. Binuksan ang pinto at nakasalubong ang papalabas na si Padre Julian. "Simeon, kala ko ba naruroon ka kina Ingo ngayon?" Biglang pakayag niya sa akin. Tinitigan ko siya ng matagal sa mata. Bahagya siyang yumuko at umatras. Tanong ko, "Padre, may masamang bagay ba kayong inilihim sa akin?" "Lihim? Wala naman. Tungkol saan ba ang sinasabi mo?"
Natigilan ang pari nang kinuha ko sa bulsa ko at pinakita sa kanya ang kanyang kahoy sa palawit kwintas. Ang parehong kahoy na bagay na napansin ko sa dibdib ng aswang. Krusipeyong kahoy na may bahid ng dugo ni Aling Suleng. Ilang minuto kaming natahimik. Pansin kong gusto niyang magsalita ngunit umuurong ang kanyang tila. Basag ko sa katahimikan. Hindi ako sasama sa inyo. Mananatili ako sa baryong ito. Teka, Simeon. Hindi pwede yan sinasabi mo. Kailangan mong sumama. Kailangan nating umalis dito bago ang 16 na kaarawan mo. At bakit? Para matakasan ang kasalanan mo? Padre, oo. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Utang ko sa inyo ang buhay ko dahil kayo ang nagpalaki sa akin. Pero hindi ko maaatim na sumama pa sa inyo ngayong alam ko na ang demonyo sa likod ng sutana nyo. Simeon, makinig ka muna. May dahilan kung bakit. Meron o wala mang dahilan, kayo ang nagdulot ng pagkamatay ni Nama ng Tina at Aling Suleng. Kayong dahilan kung bakit muntik nang mapahamak si Inga sa maling paratang. At kayo rin ang ginamit ni Ginoong Feliciano bilang palusot para patayin ang asawa niya. Simeon, makinig ka muna kasi. Hindi ako... Hindi kayo? Ano? Daragdagan ninyo ang kasinungalingan ninyo? Tama na, Padre, tama na. Hinagis ko ang dugoang krusipeo sa kanyang mukha. Tsaka mabilis akong kumaripas papunta sa hindi ko alam. Tumakbo ako ng tumakbo. Nilagpasan ng mga kabahayan at lumusot sa gubat. Dinaanan ang puno ng mulave na dapat sana ay tagpuan namin noon ni Inga. Nagtuloy-tuloy hanggang sa natanaw ko nang papalapit na ako sa bundok. Natanaw ko ang parehong ilog na dumadaan sa may baryo. Tinawid ko yun. Wala nang pakialam kahit mabasa pa ang mga damit ko. Ang nasa isip ko lang noon ay makalayo kay Padre Julian. Sa paring aswang na nagtatago sa baryo. Inabot na ako ng hapon. Takip silim at gabi. Doon lang ako nagpaikot-ikot sa napakasukal na gubat. Hindi ko na ininda ang masama ko pa ring pakiramdam. Tuluyan na nga akong nilagnat noon kaya nagpahinga muna ako kung saang damuhang may mga malalaking bato at matatandang puno. Teban, sa loob ng ilang araw at gabi, nanatili ako sa makapal na gubat. Mahirap ang buhay sapagkat kailangan ko pang maghanap ng mga ligaw na prutas na makakain sa araw-araw. Naririyan pa ang banta ng mga hayop gubat. Sa katunayan may nakikita nga akong mga patay na hayop na tirang pagkain ng mga mamabangis na nilalang. Minsan pa isang dugoang agila ang tumambad sa akin paggising. Ilang metro lang ang layo nito sa akin at nabahiran pa ng dugo ang aking baro. Ilang linggo pa nakaramdam na rin ako ng matinding pangungulila kay Inga. Bagamat natatakot na baka makita ni na Padre Julian at Kuya Ekoy, palihim akong bumalik sa baryo noong isang gabi. Kung hindi ako nagkakamali ng bilang 2 o 3 araw yun, matapos ang aking 16 na kaarawan. Bahagya akong nahihilo nang lumapit sa baryo. Dumaan sa mga bahagi kung saan hindi ako agad mapapansin.
Lumusot sa kakahuyan sa may ilog tapos natanawang sumasalaming bilog na buwan sa tubig. Sinapo ang ulo tapos ay dumiretso na sa bahay ni Nainga. Nang makalapit sa kanilang bakuran, nabahala ako nang marinig ang pagdaing ng mahal ko. Halata kong iniinda pa rin niya ang kanyang karamdaman. Napapasigaw pa nga kasabay ng nag-aalalang palahaw ng kanyang nanay Mercedes. Dali-dali akong nagpunta sa may pinto at kumatok. Agad naman akong napagbuksan ni Isko. Nabanag ko sa itsura ng kaibigan kong kalbo ang labis na pagkabahala. Bungad niya sa akin, "Saan ka ba nagpunta, Simeon? Ilang araw ka na namin hinahanap eh. Bakit ganyan ang itsura mo? Napakadugis mo. Tapos nangangayayat at namumutla ka pa." Tugon ko naman, "Nagkaproblema lang kami ni Padre Julian. Pero hindi na mahalaga yun. Anong nangyayari kay Inga?" Palala ng palala ang kanyang nararamdaman, Simeon. Ayan nga at nag-iiba na talaga ang itsura niya dahil sa kanyang karamdaman. Pinapainom siya ni nanay ng gamot na inahabilin dati ni Aling Suleng. Pero hindi naman tumatalam. Ang pinagtataka lang namin ay tila ba nawawala siya sa sarili. Hindi ko na pinatapos ang pagsasalita ni Isko. Mabilis akong pumasok sa kanilang bahay at sinilip ang mahal kong si Inga. Eban, nahintakutan ako sa nakita ko. Namumula ang kanyang mga mata. Kumukulubot ang balat at labis ang panlalaway ng malagkit. Lalapitan ko na sana siya nang biglang magtawag si Padre Julian sa labas ng bahay ni Isko. "Simeon, andiyan ka ba? Simeon, mag-usap tayo. Wala nang oras. Madali ka na." Teban, hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko noon. Gusto kong lapitan si Inga, pero gusto ko na ring umalis at takasan ang paring aswang. Nakikita ko kung paano manginig ang mahal ko. Sinusubukan siyang pakalmahin ng kanyang nanay at tatay. Tinititigan niya ako, ngunit tila ba hindi na niya ako nakikilala. Maging ako man, ay nanginginig pa rin dahil sa masama kong pakiramdam. "Simeon! Simeon! Harapin mo muna kami, sige na!" Tawag sa akin ni Kuya Ekoy. "Iho, mas mabuti siguro kung kausapin mo muna si na Padre Julian. Hindi ko alam kung ano ang inyong di pagkakaunawaan, ngunit alam mo, labis na nag-alala ang pari sa iyo nang umalis ka." Napatingin ako sa mga mata ni Mang Kulas nang magsalita ito. Nababanag kung totoo ang pag-aalala nito sa akin bilang ako ang kasintahan ng kanyang anak. Kaya naman naisip ko nang lumabas na muna. Subalit bago pa man ako makahakbang ay bigla nang bumukas ang pinto. Pumasok si Kuya Ekoy at sinabing, "Simeon, walang tayong oras, dali na!" Nilapitan ako ni Kuya Ekoy para sana akayin, ngunit natigilan ito nang makita si Inga. Nanlaki ang mga mata at napatanong kina Mang Kulas kung ano raw ba ang nangyari. Nagpaliwanag naman ang nanay ni Mercedes sa kalagayan ng dalaga. Sinabi nitong hindi na nga tumatalab ang inahabiling gamot ni Aling Suleng. Bulalas naman ang nakatatandang sakristan. "Jesus Mariosep, bakit naman po hindi niyo ako pinatawag agad? Nalintikan na. Simeon, halika. Sa labas tayo." Dali-dali akong hinila ni Kuya Ekoy palabas ng kubo ni Nainga. Hindi na ako pumalag sapagkat ramdam ko ang matinding pagkabahala sa ikinikilos ng kasama kong sakristan. Nag-alangan nga lang ako ng sandali
sapagkat garalgal na humiyaw si Inga nang umalis ako. Paglabas namin ay nakita ko si Padre Julian. Akmasa na itong lalapit sa akin, ngunit sinabihan siya ni Kuya Ekoy na sumunod. Dinala ako ni Kuya sa ilalim ng puno ng akasya, tapos ay nagpalinga-linga ito upang siguraduhin walang ibang tao sa paligid. Makinig ka, Simeon. Nasa alanganin ang kalagayan ni Inga. Simula ni Kuya Ekoy. Sabi ko naman, ano po bang ibig niyong sabihin, Kuya Ekoy? Diretsuhin mo na nga ako. Si Inga kasi. Naputol ang sinasabi ni Kuya Ekoy nang pumailan lang ang malakas na hiyaw ni Manang Mercedes. Agad itong sinundan ng nababahalang mga sigaw ni Isko at Mang Kulas. Sabi ng tatay ni Inga, ano bang nangyayari sa iyo, anak? Bakit mo hinagawa sa nanay mo? Palahaw naman ni Isko. Nanay Mercedes, Nay, ayos lang kayo, Nay. Noon din ay tumalilis ako pabalik sa kubo ng mag-anak. Tinawag ako ni Kuya Ekoy at Padre Julian pero di ko na sila pinakinggan. Ni hindi ko na ininda ang nanginginig ko pa ring kasukasuan at nanlalabo kong paningin. Subalit hindi pa man ako tuluyang nakalalapit sa kanilang bahay, natigilan ako nang biglang lumundag si Inga palabas ng kanilang bintana. Natanglawan siya ng buwan. Namumula pa rin ang mga mata. Kulubot ang balat at naglalaway ng malagkit. Subalit sa pagkakataong yun ay matatalas at mahahaba na rin ang kanyang mga kukut pangil. May dugong pumapahalo sa laway na tumutulo sa kanyang bestida. Walang ano-ano ay lumundag siya ulit at itinulak ako pahiga sa lupa. Dinaganan niya ako tsaka biglang sinakmal ang balikat ko. Hindi ko napigil ang isang malakas na hiyaw bagamat sinuklian ko lang siya ng isang mahigpit na yakap. Inga, ano ba kasing nangyayari sa'yo? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ito, Inga. Ako ito, si Simeon. Nag-angat ng tingin ang mahal ko at tinitigan ang aking mukha. Tumulo sa akin ang napakalapot niyang laway na may kahalong sarili kong dugo. Nanlilisik ang kanyang mga mata, ngunit nabanag kong saglit itong lumambot. Wari bagay, unti-unting sumisilip mula roon ang puso ng aking si Inga. Inga, bumalik ka rito! Sigaw ni Isko na nasa loob pa rin ng kanilang bahay. Pagkarinig noon ay bigla na lang tumayo si Inga, tapos tumalilis palayo. Sinundan ko siya ng tingin habang bumabangon, ngunit agad siyang pumahalo sa dilim. Isinapo ko ang isang palad sa sugatan kong balikat habang ang kabila naman ay ikinuyom ko ng madiin. At nagtiim pang lalo ang mga bagang ko nang tawagin ako ng pari. Bulalas ko sa kanya. Anong ginawa niyo kay Inga? Ano? Simeon, makinig ka nga muna. Hindi. Kapag nalaman kong kagagawan niyo to, pagbabayarin ko kayo. Hindi ko na pinatapos sa pagsasalita ang pari. Mabilis na akong tumakbo para sundan ang mahal ko. Mahirap. Kasi nga liwanag lang ng bilog na buwan ang tanglaw ko. Inagdag pang sugatan ako at pinipilit ko na lang na ikilos ang masama ko pa ring katawan. Namamanhid na ako. Pinagpapawisan ng malamig at tumitindi ang panginginig. Lumalala rin ang panunuyo ng lalamunan. Kahit naiipon ang laway sa bunganga. Ilang sandali pa sa pagtakbo ay may narinig akong babaeng sumigaw ng malakas
nagsusumigaw ng aswang! Dali-dali ko itong tinungo at tumambad sa akin si Inga na binubuklat ang sikmura ng nanay ni Anita. Mabilis nitong sinusubo ang laman loob ng ginang. Humahagulgo naman ang anak ng tenyente sa isang tabi habang nakatingin sa sinapit ng ina. Inga, itigil mo yan! Sigaw ko nang sinubukang makalapit. Nilingon ako ni Inga. Ngunit agad din itong tumakbo nang makita ko. Simeon? Ano ibig mo sabihin? Si Inga ang isang yun? Tanong sa akin ng umiiyak na dalaga. Noon din ay lumabas sa kanilang bahay ang Teniente del Barrio dala ang isang napakatalas na bolo. Nasaan ang aswang? Nasaan ang demonyong yun? Pagkakita ko sa patalim ay agad akong binalot ng pangamba. Dali-dali na naman akong tumakbo para maunahan ng sino mang makita si Inga. Napupundi na talaga ang paningin ko noon at bumibigay na ang kalamnan ko. Tanging ang pangambang nararamdaman na lang ang nagsisilbi kong apoy para magpatuloy. Pangambang sumidhi nang marinig kong nagkakagulo na sa may kabahayan. Teban, bangungot para sa akin na marinig ang sigawang yun ng mga tao. Sinasabihan nilang aswang ang mahal ko. Hindi ko matanggap, napakahirap. Ngunit hindi ko rin magawang itanggi ang kanyang bagong itsura at kilos. Hindi nga lang tumitigil ang isip ko sa paghahanap ng paliwanag para sa pinakamalaking katanungan. Bakit nagkaganoon ang aking si Inga? Bakit? Itinulak ko pa ang bumibigay ng katawan patungo sa naririnig kong sigawan. Sapu-sapu ko pa rin ang sugatang balikat na walang tigil sa pagdurugo. Nakarating ako sa daan papunta ng kapilya at naabutan ako doon ni na Padre Julian, Kuya Ekoy, Isko at Mangkulas. Natanaw ko mula sa malayo si Inga na nakatayo at may tangang ulo ng bata. Kitang-kita ko rin kung paano siya tinaga sa likod ng isang lalaki. Bumagsak ang mahal ko sa lupa. Kasabay ng pagkatumba ko na rin dahil sa sama ng pakiramdam. Napasubsob ang mukha ko sa lapag. Pinilit kong mag-angat ng tingin at napahiyaw nang makitang pinagtutulungan ng mga taong igapos ang mahal ko. Namamatay na ang paningin ko noon kahit di naman ako pumipikit. Namalayan ko na lang na sinusugod na rin ng taong bayan sina Isko at Mangkulas. Hinila ako ni na Padre Julian at Kuya Ekoy. Tapos tuluyan na akong hinimatay. Nang magising ako ay natagpuan ko na naman ang sarili ko sa pusod ng gubat. Masakit pa rin ang balikat kong sinakmal ni Inga. Nakagapos sa isang malaking puno ng lawaan. Mataas ang buwan sa langit. Nasa harap ko si Padre Julian. Nakatayong nananalangin. Naroon din si Kuya Ekoy na hawak ang isang buntot pagi. Agad kong bulalas. Anong ibig sabihin ito, Padre? Bakit ninyo ko ginapos? Nasaan si Inga? Nasaan na si Inga? Sumamo naman ang pari. Simeon, makinig ka muna kasi sa amin. Oo na, inaamin ko ng isa akong aswang. Pero pakinggan mo muna ako, pakiusap. Makinig sa inyo? Para saan? Para mabilog niyo ulit ang ulo ko, ganun ba? Simeon, tingnan mo ang sarili mong katawan. Teban, nagtaka ako sa sinabi ni Padre Julian.
Bagamat agad din naman akong napatingin sa sarili ko. Teban, ramdam ko ang panlalaki ng sarili kong mga mata nang makitang puno ng kulay uling na balahibo ang balat ko. Lumaki rin ng husto ang katawan ko at tumalim ang mga kuko. Pinakiramdaman ko ang aking sariling mukha. Hanggang sa napansing tumalim din ang aking mga ngipin at humaba ang nguso na parang sa aso. Ramdam ko rin may kung anong mga nakahipit sa likod ko habang nakagapos. Anong nangyari sa akin? Halos bulong kong sabi. Paliwanag naman ni Padre Julian. Simeon, nagmula tayo sa ilang lahi ng mga aswang, sabi ko. Ang iyong ama ay ang pinuno na siyang aking matalik na kaibigan. Hindi yan totoo. Nilusob ng mga sundalong Kastila ang ating maliit na sitio noong bagong silang ka pa lamang. Doon ay inihabilin ka niya sa akin. Nangako akong palalakihin ka ng maayos. Gagabayan ka sa ngalan ng Panginoong Hesus at hindi sa madilim na paraan ng mga aswang. Nagsisinungaling ka. At nang sumapit ang 16 mong kaarawan, tuluyan ang nagising ang dugong aswang sa kalooban mo. Yun ang dahilan kung bakit minamadali naming umalis sa baryo. Gusto naming ilayo ka muna habang hindi mo pa kontrolado ang pagkaaswang. At kaya rin nakakakain ka ng mga pampalasa at dahil nga tulog pa ang tunay mong pagkatao noon. Kuya Ekoy, ikaw rin, niloko mo rin ako. Walang kasalanan si Ekoy. Hindi sa aswang. Anak lang siya ng isang purong taong albularyo na namumuhay kasama ng tribo. Singa, anong nangyari kay Simeon? Nagkahalikan na ba kayo? Napayuko ako sa tanong ng pari. Naaalala ang sandali sa may ilog kung kailan ko nakamtan ang puso ng aking iniirog. Naalala ang mainit niyang yakap sa akin at ang napakatamis niyang halik. Napatingin din ako ulit sa nakatayong pari. Nagtataka kung anong kinalaman noon sa nangyayari ngayon. Basag niya sa ilang sandali ng katahimikan. Nahawaan mo siya, Simeon. Teban, parang tumigil ang mundo ko sa narinig. Hindi ko pa man nangunguya ang tunay na pagkatao ko kuno. May iba namang sinasabi si Padre Julian sa akin. Nagtiim lalo ang mga bagang ko habang tumulo ang mga luha. Nasa isip ko lang ang dating alindog ng mahal ko. Iniisip ko lang si Inga at ang mga sandaling pinagsamahan namin. Nagkuyom ang mga palad ko habang nananatili akong nakagapos. Naramdaman kong nanginginig sa matinding galit ang kalamnan ko. Nakita kong naging alerto si Kuya Ekoy habang hawak ang isang buntot pagi. Subalit nang magbago na rin ang itsura ni Inga sa isip ko, hindi ko na napigil ang sarili. Nagpakawala ako ng isang napakalakas na atungal. Pinilit ko ang mga braso hanggang sa naputol ang mga taling abaka na nakagapo sa akin. Sa isang iglap, mabilis kong sinugod ang pare. Sinuntok ko ang kanyang mukha kaya't agad siyang tumilapon sa isang malaking bato. Lalapit sana sa akin si Kuya Ekoy para latiguhin ako ngunit pinigil siya ni Padre Julian. Dahil doon ay lalo akong nainis
Inisip kong gusto lang ng paring ipakitang pagkukunwari niyang mabuti sa akin. Pero bulong ng aswang sa kalooban ko, huwag akong magpalinlang. Kailangan kong patayin ang mga taong kinagagalitan ko, kaya naman hindi ko na pinigil ang sarili. Mabilis ko siyang hinablot at ibinuk ako ang malalaki kong pakpak. Nagbago rin ng anyo ang pari tungo sa kulay putik na halimaw. Pero hindi naman niya ako pinapalagan. Muli kong hinagis ang pari sa lupa tapos sinugod ko ito at pinagkakalmot. Teban, sa totoo lang, naghahari sa isip ko noon ang matinding galit ko sa itinago nila sa akin. Ang pagkasuklam ko sa tunay kong pagkatao at ang panggagalaiti sa nangyari kay Inga. Gayunpaman, bumubulong pa rin sa akin ang kalooban ko, kailangan kong maghunos dili. Paano nga naman kasi kung totoo ang sinasabi ni Padre Julian, di ba? Ang kaso talagang nilulukob ng pagkatao kong aswang ang sarili ko, kaya't hindi ko magawang makinig sa damdamin ko. Sige lang, Simeon. Ituloy mo lang kung yan ang makakapagpahupa ng galit mo. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo. Sabi sa akin ng pari habang sinusubukang salagin ang ginagawa ko. Bulalas naman ang bunganga ko. Huwag ka nang magkunwaring isa kang maamong tupa. Kung talagang wala kang layuning masama, bakit mo pinatay si Aling Suleng? Bakit? Napilitan lang ako, Simeon. Yun lang ang naisip kong paraan para hindi malaman ng mga tao. Kita mo na, mas pinili mong pumatay ng inosenteng matanda kaysa tayo ang sunugin ng taong bayan, makasariling hayop. Sinusubukan na akong pigilan ng pari. Ngunit sadyang mas malakas ako sa kanya. Nagagawa kong hawiin ang pagkapit niya sa braso ko. Dinig ko rin ang paglagotok ng kanyang mga buto sa bawat suntok at sipa ko. Gusto ko nang tumigil noon, pero pinapagalaw talaga ng kusa ng pagkaaswang ko ang sarili kong katawan. Kaya hindi tinigilan ng katawan ko ang pari at wala rin akong tigil sa pambubulalas ng paninisi sa kanila. Walang tigil hanggang sa namalayan ko na lang na nakabaon ang mga kuko ko sa kanyang lieg. Hindi na nagpaawat si Kuya Ekoy. Nilapitan ako nito at pinaghahampas ng buntot pagi. Natigilan ako sa matinding sakit, ngunit nagulat na lang ako nang sipain siya sa may sikmura ng kanang paa ko. Nang makita kong nabitawan niya ang hawak, mabilis ko siyang hinablot at hinagis palayo sa amin ni Padre Julian. Nang makita kong hindi na gumagalaw ang pari, agad na akong tumalikod at mabilis na lumipad pabalik sa baryo. Halos kumalas na ang puso ko sa matinding pagkabahala. Kulang na lang ay manalangin akong sana ilipat na lang ako agad ng Panginoon sa mismong tabi ni Inga. Humahalo rin sa mga luha ko ang bigat sa kalooban dahil sa ginawa ko sa taong kinilala kong ama. Subalit hindi rin nagtagal ay naramdaman ko ring kumirot ang mga pakpak ko dahil sa mga tinamong hampas ng buntot pagi. Ramdam ko ring nanghihina na ang katawan ko, kaya naman lumapag na ako sa lupa at mabilis na lamang na kumaripas. Papasikat na ang araw noon. Alam kong marami nang nangyari sa ilang oras kong pagkawala. Sa bukana pa lang ng gubat ay dinig ko na ang buyo ng mga tao sa plaza. Pinagsisigawan nilang sunugin ang pamilya ng mga aswang. Sunugin si Inga. Nakakapikon talaga ang mga taong ito. Hindi ba nila nakitang maski ang nanay Mercedes ni Isko at Inga ay sugatan din? Hindi ba nila nauunawaan ang kalagahan ng patas na pagsisiyasat? Gumuhit sa balat ko ang init ng bukang liwayway.
Pinahid ko ang braso sa pinagpapawisang noo at luhaang mga mata. Doon ko na malayang nagbalik na pala ako sa anyong tao. Wala nang balahibo kong kulay uling at pangkaraniwan na ang katawan ko. Bagamat gula-gulanit ang aking damit at may bahid ng dugo ng pari ang pantalon. Sunugin ang pamilya ng mga aswang! Sunugin! Dumiin pa ang pagngangalit ng mga bagang ko sa buyo ng mga tao. Hindi pwedeng mangyari ang gusto nila. Totoo man o hindi ang sinasabi ni Padre Julian, mali ang pinaparusahan nila. Hindi, Inga! Wala akong nagawa kundi sumigaw ng malakas pagdating ko sa plaza. Kita kong nilalamon na ng apoy sina Inga, Isko at Mangkulas at ang walang buhay na katawan ni Aling Mercedes. Tuloy-tuloy ring nagsasaboy ang mga tao ng asin mismo sa apoy, kaya't bahagyang nagbabago ang kulay ng alam. Napaluhod ako at itinukod ang mga palad sa lupa. Wala akong magawa kundi tawagin ang pangalan ni Inga. Ang mahal kong nagawa pang mapalingon sa akin at nag-iwan ng mapait. Ngunit nagtatakang tingin. Wala na ang kanyang itsurang aswang, bagkus na abutan ko ang matamis niyang alindog na natatabingan ng alab. Sinubukan kong lumapit pero pinipigilan nila ako. Hindi ko magawang pumalag kasi nga nanghihina na talaga ako. Iyak lang ako ng iyak at sigaw ng sigaw. Tinatawag ang naghuhumiyaw kong kasintahan. Basag na basag sapagkat wala akong magawa habang natutupok ang mahal ko. Nang maabo na ang katawan ng mag-anak, lumapit sa akin si Anita. Tinanong ako kung ano raw ba ang nangyari. Tinanong ako paanong naging aswang si Inga. Di ko naman makuhang sagutin ang kanyang tanong. Isinubsob ko lang sa lupa ang mukha ko at hinayaan ang sariling humagulhol. Teban, noong araw ding yun ay sinunog ng mga tao ang bahay ni Inga. Sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay din inilibing ang kanilang mga abo. Ako naman ay bumalik sa gubat, tsaka nagtayo roon ng isang maliit na kubo. Sa loob ng ilang buwan, ay sinanay ako ni Kuya Ekoy na kontrolin ang pagiging aswang ko. Pareho naming ayaw nang maulit ang nangyari sa nakaraan. Patuloy kong tinago ang pagiging aswang ko sa baryo sa loob ng ilang dekada. Isinumpa ko ring hindi ako kakain ng anumang karne. Kahit manghina pa ako. Sadyang ayoko lang talagang makalabas ang nakatagong aswang sa kalooban ko. Sir Jupiter, bakas na bakas daw ni Lolo Teban ang labis na lungkot kay Simeon habang nagkikwento. Tinanong naman ni Lolo ang aswang kung bakit hindi na lang niya tuluyang lisanin ang lugar. Sabi daw nito, Teban, alam mo ba kung saan ang lupang kinatitirikan ng bahay ni Inga noon? Yun ang mismong lupa na kinatatuyuan ng bahay niyo ngayon. Kaya nga gustong-gusto ko pa rin dalawin ang baryo paminsan-minsan. Tsaka mamalagi rito sa bahay-bahayang nasa Akasya.
Dito kasi, tanaw ko ang kinahihimlayan ng aking mahal. Ang dating kapilya na ngayon isa ng simbahan. Ang ilog. Basta lahat-lahat. Oo, mapait ang nakaraan. Pero sa baryong ito ako naging masaya. Ilang buwan matapos ang pag-uusap na yun, natagpuan na lang daw ni Lolo ang wala ng buhay na si Simeon sa treehouse. May katabi itong basong may lamang malakas na uri ng lason at isang maikling sulat. Sinasabing huwag gagalawin ang kanyang bangkay sapagkat nais niyang mamalagi roon. Bagay na ginawa nga ni Lolo hanggang sa tuluyang naagnas at naging itim na kalansay si Simeon, ang parehong kalansay na nakita ko. Totoo kaya ang salaysay ni Simeon sa loloteban ko? Kayo na lang ang magpasya. Pero kung ako ang tatanungin, isa lang ang gusto kong sabihin ng malungkot na kwentong ito. Huwag tayong maging mapanghusga. Nakamamatay ang maling akala. Hanggang dito na lang po, mga kasityo pangil. More power sa ating lahat. Hanggang dito na lang po, at more power, Sityo Pangil.